Hi guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. Noong nakaraang linggo ay napag-usapan natin ang idiomatic expression na ginagamitan ng bibig or kuchi in Japanese at dalawa po ang salita na iyon. Ngayon naman po ay ipagpatuloy natin ang idiomatic expression na ginagamitan ng bibig or kutsi in Japanese. At kung curious kayo at gusto niyo pong malaman ay panoorin at tapusin niyo po ang video na ito. So, narito na nga ang pangatlo sa idiomatic expression na ginagamitan ng bibig or kutsi in Japanese. So, ang pangatlo dyan ay ang kuchi guruma ni nuru. So, kuchi is mouth at ang guruma or kuruma. So, kung tatanungin nyo, bakit naging guruma, kuruma naman pala ang kasunod ng kuchi. So, sa Japanese kasi kapag may katabi siya or may nauna sa kanyang Japanese word or may susunod na Japanese word sa kanya, ang kalimitang nangyayari sa ku ay nagiging go. So, at hindi lang po yan sa ku at go nangyayari sa iba ring pong Japanese alphabet na yung mga walang dakten ay nagkakaroon ng dakten. So, kuchi guruma ni nuru. So, ano ang ibig sabihin ng idiomatic expression na iyan? So, ang kuchi guruma ni nuru, ang ibig sabihin yan ay yung sasakay ka kaagad sa smooth talk na sinasabi ng iyong kausap. Sa pambobola na sinasabi ng iyong kausap. Halimbawa, yung kausap mo ay expert na sa pambobola sa kahit na anong aspeto. Halimbawa ay sa pag-scam ng money or ipapaniwala sa iyo na kapag ilalagay mo ang 1,000 mo dito sa account na to ay sa susunod na linggo ay magiging 2,000 na ito. So, yung mga ganyan na pambobola at sasakyan mo rin, ang tawag dyan ay ang kuchi guruma ni nuru. So, yan ang pangatlong idiomatic expression na ang ginagamit ay bibig or kuchi in Japanese. At ang pang-apat naman ay ang kuchi ga soberu. So, from the word kuchi, mouth, at ang subiru ay slide or slip. So, ang ibig sabihin yan ay yung nadulas ka sa pagsasalita ng sekreto at ito ay hindi mo naman intensyon na sabihin ngunit nadulas lang ang iyong bibig. So, understandable naman po ang meaning ng kuchi ga soberu. So, yan po ang dalawa pang nadagdag sa idiomatic expression na ginagamitan ng kuchi sa Japanese. So, mayroon pa po tayong i-discuss sa susunod na mga araw at yan po ang abangan ninyo para may pangdagdag na naman kayo sa vocabulary ninyo sa Japanese, sa vocabulary ng Japanese language. So, salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Yan lamang po. Bye! See you on my next video.